Representative Barsaga. Naninilikado na ba? Hala, Senator Lacson, nagdeklara na ng ano? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. He says this may result in losing some members of the majority bloc and Soto's potential ouster from the Senate presidency. May kumakalat na usapan online na tila may giyera ng unti-unting nabubuo sa pagitan ng isang kongresista at isang veteranong senador. Pero teka, bakit parang may tinatamaan? At bakit si Representative Kiko Barsaga daw ang tila maninilikado? Pero bago natin husgahan, pakinggan muna natin si Senator Ping Lacson. Babalik na raw bilang Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Ping Lacson ilang linggo matapos magbitiw sa pwesto. Ayon yan mismo kay Senate President Tito Soto. Sinabi ni Senate President Tito Soto na 100% daw babalik bilang chairman ng Blue Ribbon si Lacson. Nakarating daw kay Lacson ang kagustuhan ng mga senador maging ng publiko na pamunuan niya ulit ang komite. Posibleng yan daw ang dahilan kung bakit kinonsidera ni Lacson na bumalik. Sabado, October 4, 2025, tahimik ang timeline hanggang sa biglang sumabog ang post ni Lacson sa X. I don't start a fight but I usually fight back. Simple, diretso, pero ramdam mo yung lamig ng apoy. Hindi siya nagsisimula ng away, pero kapag sinimulan mo, sigurado kang di ka makakatulog sa ganti niya. Kasunod ng pahayag niya, may dagdag pa, mock me with nonsense, I'll respond with silence. Insult me with falsehoods, I'll insult you back with facts. Parang walang tinutukoy pero alam mo sa tono pa lang may pinapatamaan at dito na nagsimulang magtanong ang mga netizens. Sino kaya yung sinasabi niyang fakes and hypocrites? At ano yung sinasabi niyang I will fight back with insults? Sa post sa unofficial PBBM News lumabas ang mga balita na tila mga ginagawa ni Representative Kiko Barsaga na nagpapakita ng kanyang mga karangyaan at mga hindi kanais-nais na mga post online at mga nagre-reklamo ng ilan sa mga kababayan niya katulad ni Marian Dupal Agpuldridge ang di umano'y mga flood control projects daw sa Dasma na sinasabi niyang i-report niya. Makikita natin ang ilan sa mga ito sa kanyang post at ang tanong, totoo ba ang mga sinasabi nito? Kung totoo ito, matindi ang mangyayari kay Congressman Barsaga kung ilalabas ito bilang facts ni Senator Lacson. Mabilis kumalat sa Facebook ang mga comments ng Salute Senator. You'll always fight back with integrity. You're the man for the palace. Mga komento na parang may halong pag-asa at pangamba. Pero may iba, napansin ang kakaiba. Bakit parang may pinanggagalingan ang galit ni Senator Ping? Balikan natin ang isang araw bago ito, October 3. May isang post din noon si Lacson. Walang pangalan pero malinaw ang direksyon. I feel for Mayor Jenny Barsaga. The last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son Kiko's mental state for political agenda. Boom! Hindi pa man niya sinasabi, lahat alam kung sino ang tinutukoy at sa mga mata ng netizens ito na yung unang putok. At kung ating titignan, tila si Senator Lacson ay naaawa pa kay Congressman Kiko Barsaga dahil ginagamit daw siya ng mga mas mataas para sa isang political agenda. Sino kaya ang tinutukoy niya? Hindi nagpahuli si Representative Kiko Barsaga sa kanyang Facebook diretsahang bumanat. Wala ka bang salamin? Di mo ba alam na ginagamit ka lang ni Romualdez at Marcos? O baka alam mo pero mas importante sa iyo ang pera kaysa dignidad? Matindi, direkta at walang preno. Pero habang marami ang nagulat sa tapang ng batang kongresista, may ilan namang nagtanong, delikado ba ito para kay Barsaga? Kasi isipin mo, si Lacson hindi basta-basta, veterano sa politika, dati nang humawak ng malalaking investigasyon at kung may binabangga ka tulad niya, hindi lang mga salita ang kalaban mo, pati impluensya, karanasan at koneksyon. Pero ang mas delikado ay kung totoo nga bang may nasa likod ng mga tirada ni Barsaga. Ngayon nagkakaroon ng dalawang kampo, isa naniniwalang tama si Lacson, pangalawa, kampi naman kay Barsaga. Pero kung sino talaga ang tama, malalaman lang kapag may sumunod na akbang. At alam mo naman sa politika,
Walang nagsisimula ng apoy nang walang gustong masunog. Representative Barsaga, naninilikado ba talaga? O baka siya pa ang may hawak ng susunod na bomba? Habang patuloy ang katahimikan ni Ping sa harap ng mga banat, tila lalong lumalalim ang kwento. Kasi sa politika, minsan ang hindi sinasabi, yun ang pinakamalakas na sigaw. Sa gitna ng mga alitan, ingay at siraan sa mundo ng politika, may isang paalala na madalas nating nakakaligtaan. Nasa dulo ng lahat ng laban, hindi lakas o talino ang tunay na panalo, kundi yung may puso ng pag-ibig, biyaya at katarungan ng ating Panginoong Kristo. Acts 10 verses 34 to 35. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the ones who fears Him and does what is right. Kahit gaano kagulo ang mundo, kahit gaano karumi ang politika kaibigan, ang hustisya ng ating Panginoon Hesus ay nananatiling dalisay. Ang kanyang pag-ibig ay walang pinipili. Ang kanyang biyaya ay bukas para sa lahat, mapasenador, kongresista o simpleng mamamayan. Kung napapagod ka na sa ingay ng mundo, kung ramdam mong puro away, paninira at pagmamataas ang nakikita mo, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Hindi mo kailangan maging perpekto, hindi mo kailangan maging malinis bago lumapit. Ang kailangan mo lang ay isang pusong handang sumuko. Dahil sa Kanya, may tunay na kapayapaan. Dahil sa ating Panginoon Hesus, may tunay na katarungan at may pag-ibig na hindi nagbabago. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan, turuan niyo po kaming magmahal gaya ng aming Panginoong Hesus, na maging mahinahon pero matatag, mapagpatawad pero makatarungan. Linisin niyo po ang aming mga puso at gabayan niyo po kami sa landas ng katotohanan. Natanggapin namin ang aming Panginoong Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.